Magandang gabi. Ngayon ay Lunes, January 29, 2024. Ito ang latest update sa panahon. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout sa mga viewers. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Salamat sa suporta. Yung pong epekto ng Northeast Monsoon o amihan ay naramdaman po sa Luzon at sa Visayas. Kaya kaninang madaling araw nakaranas tayo ng malamig na simoy na hangin. Samantala, yung trough ng low pressure area ay naapektuhan itong silangang bahagi po ng Mindanao. Yung pong low pressure area ay nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong 1,000 kilometers east-southeast ng southeastern Mindanao. Kasalukuyan, mababa ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at mababa ding tsansa na maging bagyo. Inaasahan po natin na itong low pressure area ay kikilos pakaluran at dadampo sa south ng Mindanao. Itong trough ng low pressure area ay patuloy magbibigay ng mga pag-ulan. Pamisa-misang may malakas na pag-ulan sa bahagi ng Visayas at ganoon din po sa Mindanao. Sa ating magiging lagan na panahon bukas dahil sa epekto ng Northeast Monsoon, bukas po magiging maulap ang kalangitan na may tsansa na mga may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at kasama rin po ang Bicol Region. Samantala, ang nalabing pong bahagi ng Luzon kasama po ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwas sa panahon kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Dapat tayo sa Kabisayan at sa Mindanao. Dahil po sa trough ng low pressure area o yung extension area ng low pressure area, bukas po magiging maulan na panahon sa Eastern Visayas, kasama rin po ang Central Visayas, Davao Region at Caraga. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, itong nalabing pong bahagi ng Kabisayan at gandi po ang nalabing bahagi ng Mindanao ay terwedar po tayo buwas o saan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang pabunin maliban sa mga isolated na pagulan dulot ang mga isolated na thunderstorm. Dahil po sa malakas na hangin na dulot ng amihan, may naasahan pa rin tayo na matataas na alon. Ang mga lugar po na sila ng gale warning kung saan ang taas ng alon ay aabot ng halos 5 metro. Ang mga baybayin dagat na makakapekto na sila ng gale warning ay itong northern seaboard ng Northern Luzon, kasama rin po ang eastern seaboard ng Southern Luzon, ang ginay po sa may eastern seaboard ng Visayas at sa eastern seaboard ng Mindanao. At sa ating 3-day weather outlook, ito pong amihan or Northeast Monsoon ay patuloy na makakapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kaya sa Metro Manila at sa Baguio City po ay sa loob ng 3 araw ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maliban po sa mga isolated na may hinapag-ulan. Pero sa mga kababayan po natin sa Metro Cebu at sa Tacloban City, dahil po sa trough ng low pressure area sa araw ng Miyerkules at Huwebes, magpapatuloy na maging maulan na panahon, kaya patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil nandiyan pa rin po ang banta ng landslide at flash flood. Dapat tayo sa bahagi ng Mindanao, sa mga kababayan po natin sa Metro Davao at sa Cagayan de Oro City, at hindi po sa Zamboanga City na maging maulan na panahon po tayo sa araw ng Miyerkules at Huwebes dahil sa trough ng low pressure area. Kaya patuloy pa rin tayo mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa.